mga sismars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, so nandito tayo ngayon sa Camp John Hay, and ang gagawin natin for today is magtatambay. At the same time, mag-work din tayo, mag-vlog tayo kasi magpapatay lang kami ng oras kasi 3 PM pa lang and meron kaming agenda later on 5 PM onwards, maybe 6 PM onwards. Kasama ko ngayon ang aking asawa, si J-Vlog. Ayan o, nakatalong baba. Lab! Sabi mo, hi. Hello. So, naunahan ko siya kasi magbablog din siya ngayon. And hindi niya dala yung DJI niya. And ako lang may dala ng DJI ko ngayon. So, ako muna magbablog bago siya. So, ang topic natin for today ay Samsung Galaxy A56 5G. Susulit pa ba siyang bilhin within this 2026? And ano ba yung mga features na nagustuhan ko sa kanya? At the same time, ano ba yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya? So, without further ado, let me go ahead and share guys first the quick specification of this Android phone. So, meron tong size na 6.7 inches, Full HD Plus Super AMOLED display na merong 120Hz refresh rate. So, pagdating sa chipset, this is Exynos 1584nm Android version 15 with One UI 7. Sa GPU, this is Eclipse 540, and pagdating naman mga Mariko sa kanyang camera, meron tayong triple main camera, 15 megapixel, 12 megapixel yung kanyang ultra wide, and 5 megapixel naman yung kanyang macro lens. Sa selfie camera, meron tayong 12 megapixel selfie camera na meron 2.2 aperture, and video recording maximum resolution is 4K with 60 FPS. Battery capacity naman mga sismars, sa battery capacity naman ng mga sismars, meron tayong 5,000 mAh battery capacity na meron 45 watts fast charging. And pagdating naman sa kanyang security sensor, meron tayong and pagdating naman sa kanyang security sensor or biometrics, meron tayong face recognition or under display fingerprint sensor. Sa kulay, meron tayong awesome black, awesome white, and also awesome lavender. So, this was released way back on March 2nd, year 2025. And sa storage, meron tayong dalawang choices, which is 8GB of RAM with 128GB of RAM, and then 8GB of RAM with 256GB of ROM. Mga Mariko, yung ating quick specification with this Android phone, dumako na tayo sa mga nagustuhan ko or mga features na meron itong sa ating Samsung A56 5G. So again, if you want to consider buying this Android phone, just click yung ating product link down below sa left down corner or sa right down corner. Magpa-pop up dyan yung product natin. Just click that. Meron kayong voucher na makukuha na sa around 12 or 15 yung malalas na voucher. Again, pwede nyo tong mabili sa mga ibang mga shop or sa mall, pero again, to set proper expectation lang po sa mga customer natin dyan, sa mga gustong bumili ng Android phone na to. Sa mall kasi is wala silang discounted price or voucher, while dito sa video natin is exclusively meron tayong voucher dito. So, let's start first with the designs. So, kung titingnan nyo, itong Samsung A56 5G natin is meron po siyang glass back and also metal frame. Pagdating naman mga Mariko sa kanyang refresh rate, meron itong 120Hz refresh rate, and good news kasi naka-punch hole na po itong ating Android phone na to. So, basically, gaya na sinasabi ko, since this is a mid-range phone, expected nyo na maganda yung quality ng screen nito, lalong-lalo na if gagamitin mo to for gaming or if manunod ka talaga dito, may enjoy mo yung full viewing display ng Android phone na to or smartphone na to. Plus, makakadagdag points pa dito mga Mariko dahil ito ay merong Super AMOLED display. So, Super AMOLED is perfectly good for me kasi talaga namang alam mo yung quality ng sinasabi kasi may mga mid-range phone na hindi kaya magbigay ng Super AMOLED display, kaya kudos to Samsung kasi talagang binigyan na tayo ng napakagandang screen at the same time napakagandang quality ng unit. Sa chipset naman, usapang chipset naman tayo, meron Exynos 1584nm na merong Android version 15 with One UI 7. Sa chipset, we tayo playing games dito, MOBA games, basic or casual games man yan, perfectly fine yan. I tried playing Mobile Legends in here, COD, PUBG, COC, yung mga basic lang na MOBA games, and all of those games is
smooth siyang laruin with this Android phone. Yun lang mga mare ko, it really depends na lang kung paano mo siya gagamitin. If talagang pro gamers ka or talagang babad na babad ka sa paglalaro, ayan, siguro diyan ka lang makaka-experience ng lag or anything. Pero so far naman, playing with these games, wala naman ako na-experience dito. Lalo-lalo nakaset naman yung kanilang nakaset naman yung kanilang settings into highest resolution. So, sa camera naman, ito sinasabi ko sa inyo, halos lahat talaga ng camera ng Samsung is okay pagdating sa photography, sa pictures, wala akong masabi diyan. Hands up ako pagdating sa mga photography or sa camera ng Samsung. Just like may mga ibang camera lang talaga si Samsung na when it comes sa video recording ay hindi ko talaga siya ma-approve. While this A56 5G naman pagdating sa video recording or sa vlogging naman mga mare ko, okay naman talaga siya. Para sa akin kasi as a content creator, hindi na ako magrereklamo sa kanyang, ibinibigay na, alam mo quality when it comes sa kanyang camera. Kasi presyo pa lang niya and iba pang mga specification niya is okay na kaagad do'n sa price na meron siya. So sa camera niya meron 50 megapixel main camera and then sa camera niya meron tayong 50 megapixel main camera and then sa, ultra wide niya meron tayong 12 megapixel and then sa macro niya is 5 megapixel, ayan. So, sa mga sensors and also sa camera nito, okay naman siya sa using the main camera, especially the selfie camera. Selfie camera nito mga mare ko, 12 megapixel din yung kanyang selfie camera and nakakatuwa lang kasi nga bilib na bilib ako kasi talagang alam mo hindi binibigo ni Samsung yung mga customer niya o yung mga consumer nila when it comes sa pagbibigay ng napakagandang quality na specification sa isang Android phone. Kumbaga yung binibigay nilang presyo is balance na balance talaga sa specification na meron sila dun sa smartphone. And isa na dyan mga Mariko is yung battery capacity. And isa na dyan mga Mariko is yung kanyang battery capacity. Battery capacity nito nasa 5,000 mAh battery capacity na merong 45 watts fast charging rate. So, basically, para sa akin as a content creator na for example, drain na yung phone mo, isaksak mo lang yan na mabilisan, ilang oras lang automatic, mabilis nang macha-charge yan. So, parang ang bilis lang din yung magagamit yung smartphone niyo kahit deadbat ka, ta's sinaksak mo lang ng ilang oras, maligo ka lang, kumain ka lang, pagbalik mo okey na yung smartphone. So, okay na okay sa akin yung gano'ng battery, capacity niya kahit sabihin natin, ay may mga lumalabas naman na, sasabihin natin, basic or budget friendly na smartphone na kayang magbigay ng 7,000 mAh battery capacity. Sige na do'n na tayo sa point na meron 'tong 7,000 for example 7,000 mAh battery capacity niya pero hindi naman okay yung chipset at the same time hindi din okay yung camera. So, para saan pa yung gano'ng presyo if hindi naman gano'n kaganda yung, binibigay niyang features. While the Samsung A56 5G na maganda na yung camera niya, okay yung chipset niya, at the same time okay pa yung design niya, tapos yung battery niya is puwede mo pang magamit the whole day kasi yung ganyang mga klaseng battery capacity, we already tried na gamitin na 'yan and hindi naman kami nabigo. I mean, hindi siya, alam niyo na, mabilis malobat. It really depends na lang on how you will use the smartphone. Talagang babad na babad ka at hindi mo titigilin yung cellphone mo, bumagdamag ka maglalaro diyan. Of course, mabilis siya malobat. Even yung mga smartphone din naman namin like iPhone, sobrang mabilis din naman siya malobat by any chance na gagamitin mo siya ng maghapon. Isa pa dito, kagandahan nito mga mare ko, naka 5G na 'to. So, anywhere puwede mo siyang gamitin. You can just set the connectivity into auto para if by any chance na pupunta ka sa lugar na walang 5G, magiging LTE siya or 4G. So, naiintindihan ko sasabihin niyo na wala pa kayong 5G pero soon magkakaroon na rin yan, trust me, kasi eSIM nga 'di ba, unti-unti na natin siyang naa-adapt. Pero ngayon yung mga mare ko mas okay na bumili ng 5G para kung sakali man na magkaroon ng 5G, ayan, hindi ninyo na kailangang magpalit agad-agad ng smartphone at naka 5G version ka na at mabilis ito, Sa storage nito mga mare ko, pinakamababang storage niya is 8 gig of RAM with 128 GB of ROM. Sa presyo nito online nasa 15 to 16,000 na lang 'to. So, sulit na 'to para sa akin kasi parang ang original price nito, SRP nito is nasa around 23 to 22,000 plus. Pero ngayon kasi pero ngayon kasi naka-sale na sila at the same time meron pa yung voucher dito sa YouTube channel natin. So, nasa around 14 to 13,000
3,000 na lang. Depende pa kung anong mga voucher na meron kayong kayang i-apply dito sa online natin. So, mura nyo na lang makukuha itong ating Samsung A56 5G. And ito na nga mga mare ko, isa pa dito, isa pa na nagustuhan ko dito is naka-under display fingerprint sensor na siya. So, hindi, ako kasi, nagbabase lang talaga ako kung sa presyo niya is sulit ba siya sa specification niya. So, I understand na may mga budget-friendly Android phone tayo na naka-side mounted fingerprint scanner siya, which is perfect naman sa presyo niya. Pero ito kasi, since siyempre mid-range to, di ba? Pag mga ganitong mid-range, ina-expect ko na yung biometrics niya or security features niya is medyo advanced ng onte, which is hindi naman nga tayo binigo ni Samsung A56 5G. So, naka-under display fingerprint scanner na siya. So, para sa akin, perfect na perfect siya. Kasi meron, ipag kasi sa button, for example, this phone, pag sa button kasi nakalagay yung fingerprint niya, budget friendly na yan, tapos ang meron pang security sensor. Buti nga hindi siya, yung face lang. Tapos yung dating way kung paano ka mag-unlock ng phone, yung mga pattern lang. So, buti nga dito is budget friendly na yung iba, pero naka-side mounted. Pero ito, since mid-range to, perfect yung quality niya or feature niya na to na under display fingerprint sensor sa kanyang presyo. Kung tatanungin nyo, Mariana, sulit ba bang bilhin tong Samsung A56 5G ngayong 2026 or ngayong early 2026? Well, actually sa presyo niya, if consider nyo pa lang yung presyo niya, lalo sa specification niya, para sa akin okay na okay po siya. Hindi ako mag-iinarte sa binibigay niya kasi si girl, chipset niya pa lang, camera pa lang niya, battery capacity niya pa lang, design niya pa lang, and then sabayan pa ng connectivity niya, ang dami niya actually features na suwak sa masasabi natin presyo niya. So, almost half na nung price, nung original price niya actually, yung meron tayo dito sa Samsung A56 5G. Kaya kung ako sa inyo, i-grab nyo na yun siya sabang mura pa to. Kasi parang, nakakapanghinayang na hindi mo bibilhin yung ganitong klaseng smartphone. For example, naghahanap ka ng smartphone na package na nandito, okay yung chipset, okay ang camera, okay ang battery, okay ang design, classy, is very, alam niyo na, elegant, ganun, minimal or something. So, para sa akin, swak na swak naman yung specification or features na meron nitong Samsung A56 5G. Kaya approve ito at marirecommend ko ngayong early 2026. Again, disclaimer lang po na I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my experience with this Android phone. So, once again, my name is Maring Ana. Thank you so much for watching and bye-bye.